Okay mga kanoisy, next video. Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Totoo kaya to? Ai Li Zuo de Jie. Oo, tama kayo. Grabe. Hindi talaga siya Filipino. Totoo kaya to, men? Di kaya to some kind AI or whatsoever? Talaga ba? Nag-Chinese pa siya eh. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Guo, men, at about ito sa kapatid niya. So, meron to pamagat na kapatid ni Mayor Alice Guo nagsalita na. So, yun, actually viral to kahapon eh. So, ngayon ko lang siya mapapanood. So, again, ang title ng video so ayun na mula nga ito kay PH Showbiz Update So tingnan natin kung totoo nga ba ito at yeah, ang title ng video ito ay kapatid ni Mayor Alice Guo nagsalita na. So yun, bago natin simulan, PH Showbiz Update, support niyo yan. Tapos syempre kung trip niyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag niyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So hindi na natin ito patatagalin pa, pakaagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kapatid ni Mayor Alice Guo nagsalita na. So, viral na viral siya, men. 338,000 views. So, yun. Like, comment, share, subscribe. Start. Ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Ulit. Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Totoo kaya to? Ai Li Zuo de Jie. Oo, tama kayo. Grabe. Hindi talaga siya Filipino. Totoo kaya to, men? Di kaya to some kind AI or whatsoever? Talaga ba? Nag-Chinese pa siya eh. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Nagsalita na Nako. ang babaeng kapatid ng controversial mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo na kinilalang si Sheila Leal Guo at ito ang kanyang nakakapanindig balahibo na revelasyon na tiyak na ikakagulat niyo. Halina't sabay-sabay Si Sheila, parang familiar siya kasi yun nga na pag-uusapan din siya dun sa Senado, di ba? nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Yan, support nyo rin yan PH Showbiz Update, guys. Maraming salamat! Imbis Okay. na malinawan, mas dumami palalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa muling Tama. pagharap niya sa Joint Committee hearing ng Senado hinggil sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Mayor Alice. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, na-discovering may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Guo at inang si Amelia Leal. Yan pala yung mga mukha nila, no? Tanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Katwira naman ng alkalde na ayaw lang umano niya madamay pa ang kanyang mga kapatid. Dito diba? lalong Ang galing. naintriga ang mga senador sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice. Nakasaad sa papel na kasal ang kanilang mga magulang. Taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas na kasambahay ng kanyang ama, ang ina na hindi na niya nakita paglaki. Pero ang Nako. nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal ng kanilang mga magulang. Ay. Ulit. Grabe naman to, men. Sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas na kasambahay ng kanyang ama, ang ina na hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, Di ba? Grabe, iba-iba, men. October 18, 1982, January 21. Ito kasi si Mayor Alice Guo, guys. 'Di ba? Nung unang in-interview siya, di niya sinabi yung katotohanan like ganyan, may mga kapatid pala siya or whatsoever. May mga hindi siya dinisclose na mga information. Kasi nga daw ayaw niyang madamay. Pero alam naman siguro niya men na 'di ba? Halimbawa ganyan, kung alam mo naman kung ano yung katotohanan, 'di ba? Or yung makakalinis sa pangalan mo, of course, you will do it. Sasabihin mo talaga, 'di ba? Para ano pat nanumpa ka pa doon na lahat ng ano dito ay sasabihin mo whatsoever. Nagsasabi-sabi pa siya doon na I will cooperate. Tapos ganyan hindi niya sasabihin nung first hearing kasi pinoprotektahan niya yung mga tao na baka ma-involve. Like, I think that's kind of reason lang kasi, yung chance na malinis yung pangalan mo, hindi mo pa ba siya i-grab dahil lang madadamay sila? Sabi nga ni Senator Risa Hontiveros, tingnan mo ang nangyari, nadadamay pa rin naman sila.
Ang ano lang talaga dito, men, mas lalong nawala yung trust ng taong bayan sa kanya kasi nga parang hindi tumutugma yung mga sinasabi niya. Kaya nga pina-flag siya ng taong bayan dito na parang tawag diyan, nagpi-playing safe lang siya. Magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga hindi nagtutugma ng mga sagot ni Mayor Alice Guo, lalong lumakas ang hinala ng mga senador. Tingin nila na posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing mga magulang ng alkalde. Matatanda ang una Nako. ng sinabi ni Mayor Alice na ang kanyang tatay mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay sa mga personal na detalye ni Mayor Alice Guo. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistic Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magdulang ng alkalde. 'Di ba? Yan. Sobrang daming lies. Tapos ngayon, syempre, may mga nagtatanggol na ngayon kay Alice Go na bakit daw nakatuon sa kanya. Of course, nakatuon sa kanya kasi parang siya yung leak eh. Parang malaki yung magiging ambag niya sa investigasyon kapag natukoy talaga kung ano talaga yung connection niya dyan. 'Di ba? Sobrang daming lies na sobrang daming lies na lumalabas kasi sa bibig niya, men. Like, di mo naman siguro pwedeng sabihin na sinasabi niya lang yon para walang damay na ibang tao. Kasi parang ano lang, men eh. At first hearing, sobrang daming lies. At second hearing, parang wala na lang. Parang reasoning na or pinaghahandaan na, di ba? Or hinahanapan na lang ng lusot. Parang lang naman. Parang lang naman. Mapapansin nyo rin naman siguro yan. Sa kabila ng mga questionabling detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Alice Guo na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa Nako. kanya at wala raw silang dapat na patunayan. Samantala ngayong araw, nagsalita na ang kapatid ni Mayor Alice Guo na si Ito na. Sheila Leal Guo na idinaan niya sa isang kilalang social media personality upang ikwento ang tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Okay. So parang hindi niya yun kapatid. Parang tagapagsalita lang yun. Tama ba? ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin ang nakakakilabot sa likod ng maamong mukha ni Mayor Alice Guo. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ako nga pala ang Okay. kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Grabe naman to. Totoo kaya to, men? Bakit may mga nai-involve na triad dito? Alam naman natin kung ano, or gaano ka tinik or kadelikado yung mga triad na yan, di ba? Based sa mga napapansin din natin sa mga pelikula, yung mga triad things, mga kilabot na tao yung mga yan. Totoo kaya to? Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso Ito sa kaya maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero Totoo kaya to, men? Sobrang serious na mga pinagsasabi niya dito. hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper Grabe. agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy Oo naman talaga, men hindi naman talaga magiging matagumpay ang mga binabalak nila dyan sa Pogo kung walang nagbabacker sa kanila eh. Sobrang sobrang hirap i-sustain or i-maintain yan, especially illegal yung mga ginagawa nila. Pero yun nga, dahil sagana sila sa resources, napapatakbo nila. Tumatagal pa, 'di ba? Sabi nga ng senador dati nung nakaraan nating video na wala lang din kung natutugis or nahuhuli itong mga taong to, mga operator ng Pogo, yung mga humuhuli sa kanila, connected din sa kanila eh. Kaya parang napapakawalan lang or naibabalik lang.
Something like that. Grabe men, sobrang seryoso nito. ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, Ewan ko kung totoo ba to men. Naguguluhan ako Paki-comment nga kayo sa baba or ano yung some kind opinion nyo dito. may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga Mandarin talaga ang native language namin. Nako. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 Actually, yun. Totoo yun. Maniniwala or naniniwala ako dun yung part lang na yun siguro na madali lang utuin yung mga Pilipino, pera lang katapat. It's so sad, malungkot na isipin, but yeah, that exists. Ganon talaga yung mga Pilipino, men. Pansin nyo din naman siguro yan. Pansin nyo kung sa mga eleksyon, kung sino yung may pinakamalaking pabigay na pera, siya yung mananalo. So parang nabo-vote buying, di ba? Sobrang ano talaga men, sa ahensya ng gobyerno, nababayaran sila. Yung mga officers natin, yung mga traffic enforcers nga, may mga sideline Doon hindi ko nila lahat, pero meron talagang ganun men. Nasisilaw talaga sa pera yung Pilipino, like, my goodness. nadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Nako. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Yan din. Akalain mo yun, pera lang talaga ang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Kaya nga men, alam naman natin na ito hindi pa talaga to confirm or paki-comment nga kayo guys kung na-confirm na ba to or kung totoo nga ba to. Sige, pagpalagay na lang natin na hindi ito totoo. Pero bakit ganun men? Yung mga birth certificate, yung mga fake birth certificate, may problema or may lapses siya. 'Di ba? Nagkataon lang ba 'yun? Bakit halos lahat ng impormasyon patungkol dito kay Mayor Alice ay sobrang questionable? Like I think 80% nga yung napaka-questionable ng kwento ng buhay niya. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Pati Yun nga WPS lang, damay. na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang Tama. din ng Chinese government sa circus na ito. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pasensya na paputol-putol tayo. Yung espionage, 'di ba? Sabi dito. Sa ibang bansa, yung espionage ay bitay ang kapurusahan. Pero sa atin, deport lang. 'Di ba? Ganun ka, kaya yung taga-ibang bansa, ang lalakas ng loob dito na maghasik ng kasamaan. Kaya nga, sabi ko sa inyo na nakaraang video na, what if ibalik yung bitay tapos exclusive lang sa mga espiya or sa mga banyaga. Para naman, di sila gagawa ng kalokohan dito, min. Kasi napakalaking insulto yun na sa bansa nila, ayaw nilang gawin yung mga yan kasi grabe yung kaparusahan tapos dito nila ginagawa. Kasi alam nila na mga ganyan, deport lang. Diba? Ginawa ng madramang backstory si ate na sa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi Nako. mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy.
Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Talaga ba? May pag ganun? No comment on the Serious. treatment, pero papatunayan namin na Filipino si Mayor Alice Go. Meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate, nakalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang Mangyak-ngyak na si Mayor, men. kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng ano, dahil kahit anong pilit sa kanya, dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Sir, bakit hindi raw mahanap yung birth certificate ng nanay in particular? Hindi, yun na yung hindi siya involved. Comment nga kayo sa baba kung ano yung napapansin nyo na mother tongue niya. Hokkien ba or Tagalog? Comment down below, let me know. Sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun yung sinagot niya. Buong tapang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador. Kita niyo naman lahat na binuhos kay Mayor. Pero hindi natinag si Mayor. Sabi niya talaga na Pilipino ako. At wala akong ibang bansa. Saan niyo ako i-deport? Diba? Pilipinas lang. Support Ito na lang. At support. hindi niya iiwanan yung Bamban Tarlac. Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm? Iwanan mo Bamban? Hindi. Hindi ko pa iwanan ng Okay, yun na bansa po. at ako po ay isang Filipino. O, yun lang po. At Sino ba yung lalaking yun? Yung lalo nagsasabi? na po hindi po ako spy. Okay, ulitin mo. Ano sinabi mo? Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you. Yun. Niniwala ba kayo doon? Any opinion? Naniniwala ba kayo doon, men? Actually, men, ako, ayoko pa naman talagang maghusga or whatsoever, ano, but, you know, when evidence is, nilatag na yung mga ebidensya ba? Wala sobrang daming, butas eh. Yun lang naman siguro. Sobrang daming niyang butas. Like, doon pa lang sa birth certificate talaga eh. Tapos, yung mga nanay niya, yung nanay niya na some kind housekeeper or yun yung marriage, bakit hindi nag-i-exist, 'di ba? Bakit may mga ganung mga senaryo yung kapatid niya hindi niya alam pero kasama niya mag-travel, yung sa Pogo na nakapangalan sa kanya, yung questionabling business niya, yung babuyan na yung farm. Ano ba men? Like ganun na ba talaga ka tawag diyan? Questionable yung buhay niya para halos lahat ng part ng buhay niya ay questionable. Pag-aaral, farm, like anak daw siya ng housekeeper, mayaman siya. Yung mayaman siya pero hindi siya pinapaaral. Ano yun? 'Di ba? Doon pa lang magtataka ka na na bakit may pagganun na hindi ka papaaralin ng guro mo. Like ano talaga, elementary to college days mo, wala ka talagang balak na mag-aral. Homeschool lang. Homeschool, ano matutunan mo doon? May mga nagko-comment nga dito, na na tawag dyan. Grabe, ang talino siguro ni Mayor, kasi kahit homeschool lang siya, nagawa niya pang mag-mayor eh. Like, sobrang broad ng mindset niya, men. Tapos, yun nga lang, na nasa farm lang siya. Actually, kung hindi talaga siguro to na naililink sa Pogo, itong si Mayor Alice Go, wala naman atang No, hindi siya maaano ngayon. Like, siguro hindi siya madala dyan sa Senado, Pero yun, related nga siya. So, tingnan natin kung ano yung opinion ng madlang people dito. Madlang people. Kitam, napakahina talaga ng parusa sa bansa natin. Kaya ginagawa na lang imbaka ng illegal na batshew, corruption. Kasi nga naman, walang kaparusahang kapatayan. Walang takot ang mga gumagawa nito. Dati akong seafarer at naikot ko na ang buong daigdig. Halos lahat ng bansa, tayan ang parusa sa mga nabanggit. Sana ibalik ang parusa na bitay at sa luneta gawin at mapahiya ang mga may sala. Yun nga din eh. Sobrang stricto ng ibang bansa amin sa mga usaping ganito. Pero bakit ito, dito sa Pilipinas,
ganito lang. Siyempre, meron nga tayong human rights. Ano. Ako, ayaw ko naman talaga mag-agree sa bitay, men, kasi yun nga, kawawa yung mga mabibiktima lang sa mga frame up yung mga ganun. Alam naman natin na same as movies, di ba, na yung mga mayayamang tao, kahit nabitay na yung mga parusa nila sa ibang bansa, kaya nilang mag-frame up ng ibang tao or mga inosenteng tao na yun yung maparusahan ng bitay. Kaya doon, parang napaisip ako nga, oo nga no, sobrang napakadelikado pala ng bitay kasi parang hindi pa rin talaga siya applicable sa mga mayayamang tao. Pero if ever ganito lang siguro men, yung mga banyaga na lang, na obviously naman, ginagawa nila yung mga katarantaduhan nila dito sa bansa natin. Kahit yun na lang siguro sila. I think deserve din nila na maparusahan ng ganyan ano. Para na rin hindi tayo basta-basta mapasok dito ba? Kasi halimbawa ganyan no, ganito na pinapakialaman na nila yung national security natin, which is inililink nga siya sa WPS, di ba? Ganun katakot. Kaya naman I think okay lang din yun. Kayo ba? Agree ba kayo guys na ibalik yung kaparusahang bitay? Kahit para sa banyaga man lang or gusto nyo talaga na sa buong Pilipinas. Comment down below. Yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, so hanggang dito na lang muna at Filipino IC PH Showbiz Update. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC out.